Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading tayo kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading tayo, anuman ang gender mo, anuman ang edad mo. Lagi niyong tatandaan na kayo pa rin na makapagpapabago na inyong buhay, gawin yung guide, yung warning sign na pwedeng lumabas dito para magkaroon ka ng positive outcome. Meron tayong Gemini, Pisces, Virgo, Aries, and Scorpio. You protecting yourself with someone na hindi ka nagtitiwala. Kumaga may limitation ka, no? Maaring gano'n sa iba sa inyo. Nagkaroon ng mga lungkot. May mga sitwasyon na nai-stress ka o na-stress ka, no? May mga problema, no? May mga pagkalito, situation, may mga wino-worry kayo, nagkakaroon ng doubt, may mga pag-aalinlangan, there's a lack of clarity of situation. Andun din yung sitwasyon na kawalan ng katiyakan. Kumbaga siguro hindi ka tiyak dun sa bagay na yun, no? Maaring gano'n. Maaring with someone, kasi andito rin si heart, maaring sa tao na kung sa lovers ito or pwedeng sa connected sa'yo, no? Maaring handun na yung sitwasyon na maaring pinoprotektahan mo na yung sarili mo sa kanya. Or handun ka sa sitwasyon na you have a boundary, no, sa iba sa inyo. Ang sinasabi rin dito is may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Merong tao na cheater or connected siya sa iyo, no? Yan. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa karelasyon, or kung sino man siya. Pwedeng kaibigan, ganyan. There's a cheater, may pangliling lang, may nangliling lang. Merong sa iba sa inyo, pag-uusapan ka raw. Pag-uusapan ka. Mga chismis, ganyan, sa iba sa inyo. And sinasabi rin dito, parang yung iba sa inyo kasi parang you are a leader or a boss or meron kayong nililid na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, pwedeng sa trabaho, leader ka doon, maaaring may tinuturuan ka or something, or pwede you are a boss, ganyan, pwede rin na may minamanage ka, malaki man o maliit yan, ganyan. Sa iba sa inyo, nagkakaroon ng delay sa ibang aspeto ng buhay mo, may mga challenge sa pinagdadaanan sa inyo, no? May tao pala na may taong may sakit sa o you feel stressed lang. May tao na may sakit sa puso. Maring sakit sa puso or super stressful lang. O may mga depression situation lang sa iba sa inyo. Kasi more on emotions kasi, you feeling emotions kasi dito sa nakikita ko dito. Sinasabi rin dito na you need to protect your energy, yourself, and your finances. Yun ang sinasabi dito. Mag-ingat ka rin. Losing something valuable sa'yo, Pisces, hindi ko alam kung mahuhulugan ka, mawawalan ka, or basta losing something valuable, or pwede kang manakawan. May mawawala. Yun, pwedeng sa love life, pwedeng mga pera, pwedeng mga gamit, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon na kayo ng reflection from the past situation. Ganyan. Makakaramdam ka ng kaba, ng nervyos,
Meron, hindi ko alam kung ikaw to ha, pero may pagpipintas kasi ako nakikita. Either may pinipintasan ka or may tao na pipintas sa'yo. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Energy ni Pisces. May tao dito na matalas magsalita, ano? May magaling magsalita, kumbaga. Kumbaga, siguro itong taon na to, huwag ka mag-alala, puprotektahan kita. Pero deep inside, may something sa kanya. Parang ganun. O kaya, huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Pero deep inside, iba yung ano niya, iba yung thinking niya. Ganyan. May ganun sitwasyon. Energy. Okay, ang energy mo ay marami ka daw gagawin. Yan. Marami kang gagawin. Ibig sabihin is, yan, maaring magiging busy yung iba this week or handoon yung situation na marami kayong aayusin, no? Sa bahay mo, sa loob ng kwarto mo, ganyan, sa family mo, into a relationship. Pwedeng ganun. Also, syempre, nahandoon yung may mga fun, happiness, enjoyment, ano? Siguro, ang nakikita ko dito, may mga getting together din, ako na nakikita sa'yo. Pwede makasama sa trabaho, close relationship, family unity reunion, surprise parties event, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Or nahandun yung thinking, no? About something na nagkakaroon ka na ano ba to? Daydreaming, no? Or fantasizing something. Siguro handun yung situation na, gusto ko ng bahay, gusto ko magpagawa ng bahay, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng mag-invest, gusto ko ng magbago yung cycle ng buhay ko, gusto ko ng, kumbaga, ano ka sa sitwasyon mo na marami ka nang iisipin na wishful thinking. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yun ang energy na nakita ko dito. Meron din achievement ka. If you work it hard in your situation, hindi man siya malaki, pero there's an achievement coming into your life. Actually, sa iba sa inyo, maraming papasok na idea na gusto mong ayusin, or gusto mong asikasuhin, gusto mong masterin, or gusto mong i-develop into yourself. Sa iba naman sa inyo, mga opportunity na darating sa iyo, na pagkakaabalahan mo. Parating. Nandito ka ngayon sa pagbibigyan ng effort and hard work sa mga gagawin mo this time. Parating. Ay, tingnan mo Devil. Galileo. Ano ba yun? Okay. Ang parating sa'yo, may challenge ka talaga, no? Sa nakita ko dito. Para tayo, medyo, nag-struggle ka sa nakikita ko dito. Pwedeng sa mga connection mo, pwedeng sa kasama mo sa trabaho, pwedeng sa love life, basta connection siya. Connection to. Yan. Nagkaroon o nagkakaroon. May mga taong galit. May galit kasi ako nakikita sa'yo dito, no? Kumaga nagkakaroon ng mga pagja-jungling, nandun yung emotion. Parating din sa'yo, may tao na hindi magiging totoo sa'yo. May tao na masama yung pakay sa'yo. Pwedeng ikaw ito or someone na may tao na, yan nga sabi ko, dishonest. May sinasabi rin dito na, ibig sabihin may nagsinungaling pala, no? May magsisinungaling. Yun na nakita ko dito. Ikaw ba to? May taong gusto maghiganti Ikaw to? May tao daw gusto maghiganti. Yun na nakikita ko dito. Vice versa. And then also, may tao na magiging unfair sa'yo. Hindi siya magiging equal sa'yo. Unfair to. Unfair. Bulol.
Yan. Kumbaga siguro pag kinakausap mo siya, okay siya, pero deep inside, meron pala siyang hindi magandang equality sa'yo. Yan, unfair siya. And then also, is dishonest, tsaka corruption. There's a corruption ako na nakikita sa part mo, Pisces. Yun. Maraming ibig sabihin kasi ng corruption, no? Maraming ibig sabihin. Tsaka meron daw sitwasyon na hindi magiging maganda yung bunga. May mga gulo, away. May tao dito na ano, no? Parang may tao dito na may tao na stuck siya dito, pero gusto niya mag-apology sa'yo, gusto niya ma-recover yung nawasak na situation yung dalawa. Pwedeng kaibigan, kasama sa trabaho, or pwedeng ikaw ito, or karelasyon. Or pwedeng family. Pwedeng kapatid. Ano dapat iwasan? Pwedeng trabaho, basta there's a foundation. Dapat iwasan ni Pisces. Dapat iwasan. Ano po ito, universe? Dapat iwasan? Ano ibig mo sabihin? Okay. Okay. Ang dapat mong iwasan dito, Pisces, ang sinasabi dito, iwasan mo daw is hindi gawin yung gusto mong gawin into your life. No? And start a new beginning, kumbaga, no? Iwasan mo yung syempre, medyo matamad ka, matamaran ka, malack of energy, lack of idea, lack of creativity, or malack of ambition. Or yung hindi ka makapag-focus to your goal or to your plan. Ano? Ang sinasabi dito, huwag kang magpa-stuck. Iwasan mo yun. Iwasan mo ma-stuck ka in your situation. Iwasan mo na hindi mag-focus to a new situation into your life. No? Ang sinasabi dito. Siyempre, iwasan mo din yung magkaroon ka ng magkaroon ka ng mental distress, bad habit, pag-aalboroto, o kaya yung pag-iisip na kabiguan, o kaya naman maging close-minded ka. Yun, medyo iwasan mo rin yun, ano, sa nakita ko. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, yung hindi ka maging aware at hindi ka mag-action into your life. You need to follow your heart in a good way to make it real yung gusto mo mga mangyari sa buhay mo. This is a new beginning of life, ano? Ibig sabihin is you need to learn from the past. May mga sitwasyon na you need to wake up, may mga sitwasyon na you need to cut, o may mga sitwasyon na mag-change ka ng mga decision making into your life. And syempre, andin yung decision making, no? Tingnan natin ang iyong love. Kumbaga, self-evaluation to let go something, o yung mga dapat mong i-let go, o yung mga dapat mong baguhin in life. Kamusta ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Pisces in love. Kung sino man to. Pisces in love this week. Aray ko, pati ng mukha ko ah. Iba dito, ano to? Oh, okay. So, iba dito, kapatid to. Kapatid, anak, ganyan. Ay, iba ano, relationship talaga. Ayan o. Okay. Sa mga single. Sa mga single talaga, ate. Sa mga single. Sa mga single dyan, ay sa iba magulang no? Nagpupuka, anak. Alam ko nagpupuka, o diba? Kasi yung pit mo kumikis-kis-kis-kis.
Dati pupusita di siya, mami, wakal yun, natawa. Kumikembot kasi yung puwit niya. Pag kumembot na yung puwit niya, na parang bibi na gumaganon, yun na yun. Bakit nalimus din na yun? Okay, sa mga single, maaaring magkakaroon ka ng kilala, may mamimit ka na isang tao na mas matanda sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng matured lang yung isip niya or matanda talaga siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Okay, sa mga naman, sa mga there's a new beginning pala sa'yo, no, Pisces. Sa mga nagkahiwalay, babalik siya. Gusto niya bumalik at gusto kanya kausapin. Gusto niya magkaroon ng resetting or gusto niya ng union sa'yo. Yun na nakikita ko. Pero parang umiiwas ka ata. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na or vice versa tayo, pointed name, wala pang alaman dito. Andi yung sitwasyon na isa sa inyo maaring umiiwas. Sa nakita ko to, parang, no, I'm free. Parang gano'n. Nakalaya na ako, bakit pa ako babalik sa nakaraan? Parang natin sa sitwasyon, parang unti-unti na akong nagpo-focus to develop something in my life, and I want to be practical na this time. Parang nahando sa sitwasyon na yon, either ikaw or siya, to vice versa, kasi wala naman kayong pangalan dito. Yun, pero itong taon na to, nahando yung reminiscing from the past situation. Gusto niya ng union or communication talaga sa iyo. Gusto niya mag-start ng beginning into your life. Gusto niya ng harmony actually, kasi nahatak siya ng situation. Oo, nagkaroon ng mga pangloloko, pagtataksi, naging lying, dishonest, babaero, lalakero. Mayroon siyang tinago sa iyo actually, itong taon na ito. Matagal na actually. Matagal na maaring may itinago siya sa iyo. Doon yung sitwasyon na nagkaroon. Doon sa friendship, no? Hindi ko alam kung, may friendship. Ibig sabihin, may third party pala. Tayo dyan. Ibig sabihin, hindi mo alam? Ba't hindi mo napansin? Nagkaroon na pagsisinungaling Pero hanggang sa dumating yung point na nagkaroon ng kaalaman yung isa, no? Na maaring nalaman yung isa sa inyo. And then, hanggang sa dumating yung point na nag-walk away na yung isa. Nag-let go na lang yung isa. No? Kung kayo naman is in relationship, sa iba sa inyo, pwedeng may dalawa kayong anak, 3, ganyan. Sa iba, single naman to. Maari sa kapatid kasi yung iba kapatid, anak, ganyan, sa nakita ko dito. Kung sa kapatid at sa anak to, o kapatid or anak, andun yung talagang sobrang nakikipagsapalaran ka na, alam mo yung kahit na iniiwasan, vice versa tayo, iniiwasan ka, nananahimik ka na lang, umaasa ka na lang na someday, may mga ganun, no, sa nakikita ko dito. Pero hindi ka naman masyado nagmamadali rin kasi ando naman yung sitwasyon, dahan-dahan ka naman nag-move in a situation dito sa nakikita ko dito. Ganun. Sa mga magkakarelasyon siguro bago kayo, no? Maaring iba sa inyo bago. Or maaring may mga nagkabalikan sa situation. Pero bakit ganun? Parang kung nagkabalikan kayo, at kung this is a bago, no? May lihim Hindi ko alam kung ikaw yung naglilihim o siya yung may lihim. May tinatago. Pwedeng may mga hindi siya nasabi sa'yo, ganyan. Or ikaw, may mga hindi ka nasabi sa kanya. O kung kayo naman is matagal na, maaring isa sa inyo is may secret. Or may mga bagay lang talaga na hindi na kailangan pag-usapan. Pwedeng gano'n. Yun na nakita ko. You try to make it balance naman yung relationship na ito sa nakikita ko dito, no? Nandun naman yung pagbabalanse ng situation. Yun nga lang, parang may something na hindi nasasabi. Tingnan natin ang money. Ano ba yun? Kamusta po yung money ni Pisces this week?
money ni Pisces this week. Teka lang. Inayos ko yung upo ko, no? Ano po to, universe? Okay, when it comes sa money mo, magkakaroon ng pagbabago sa money mo. Sa nakikita ko dito, maari na dati is medyo nahihirapan ka, no? Sa kaperahan mo this time is magkakaroon na siya. Yung hardship na yun, it will end. Kumbaga, hindi man siya bongganious, pero it will success. Siguro within 3 weeks or 3 months. Maring ganun sa iba sa inyo. No? You try to make it balance naman yung pera mo. You feel peace this time sa nakikita ko dito. Kumbaga, there's a new beginning or there's a new horizon coming into your life. Talagang doon ka na sa point ng buhay mo na pinag-iisipan mo talaga kung kinakailangan o hindi kailangan yung pagkakagastusan. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, maaring this week is magkakaroon ng pakikipagkita sa mga malalapit sa puso, kaibigan, connections, no? Sa nakita ko dito. Pwedeng ganun. May gagastusin ka. Pero you're in a budget, no? Maaring ganun. Or pwede rin naman na hindi naman ganun kalaki ang nakikita ko dito. Siguro mag-iinom-inom lang kayo, inom lang kayo ng coffee sa labas, kakain lang kayo, mag-chill-chill lang kayo, maaring ganun sa iba. Maaring na dito kasi sitwasyon mo na you learn from the past situation, no? Kaya ngayon medyo unti-unting binabago mo na yung iyong pagpapatakbo when it comes to your money. Sa nakita ko dito, advice. Ano ba yun? Ang dami mo namang advice yun. Kuhanin na nga natin. Ito na lang advice. Okay. When it comes sa advice, may ganun no? May tao makasarili pala ang sakin. When it comes sa advice, kung kayo naman daw may mga financial problem ang sinasabi dito, no? You need to value your coin or your money ang sinasabi dito, no? Mag-save ka rin daw ng money, no? And yung ba sa inyo, di ba sumasakit ulo nyo? Paa, di ba masakit? Parang may nakita ako masakit. Nananakit sa inyo. Yun ang sinasabi dito, no? Kumbaga, okay lang magsaya, pero isipin mo rin yung future, kumbaga, no? Yun. Save money, kumbaga. Siyempre, value the person who value you. Ang nakita ko, alagaan at mahalin mo rin daw yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo kung ano ka sa future. Yun din ang sinasabi. To always have a faith ang sinasabi. Tandaan mo, you are the leader of yourself. Ibuuin mong muli kung may mga bagay na may mga nangyari in the past, kasi dito sa taas, ganun. Buuin mong muli at itayo mong muli yung sarili mo. Let go yung mga bagay na tapos na o yung mga bagay na hindi nakakatulong para sa'yo. You need to be aware na ngayon this time sa lahat ng aspeto ng buhay mo and start a new beginning in life. This is time to awake na rin ang sinasabi dito. Yun. Taking to the higher path. Always balancing, ang sinasabi dito. Arigatou naman si God bless.